Happy anniversary. Thank you for joining us for the 89th anniversary of the Office of the Vice President. Yes, ma'am. First question. First question. Ma'am, kamusta po yung 89th founding anniversary natin? Paano po natin celebrate at gagawin ba natin simple o maganda? Simple lang yung celebration natin for the 89th founding anniversary ng Office of the Vice President ngayong taon dahil nahati kasi yung attention ng opisina no, dahil sa apat na bagyo na dadaan dito sa ating bansa. So, kanina nakita natin na yun yung simple program namin dito sa opisina. Yung guests namin ay yun lang dalawa pong mga awardees na gawad makabansa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Gusto namin i-highlight yung mga kwento nila ng patriotism at pagmamahal sa kapwa. Si Jundel Escorel and si Christopher De Luna. Sila yung mga special guests namin sa aming anniversary program. Yung mga satellite offices naman namin, meron silang mga hinanda na mga activity projects sa areas na Makato, Boracay, Ikaw Island, Hingoog, Talakag, Bukidnon, Lingayen, okay. Sa Butig, sa San Fernando, sa Batuan, sa Mayoayo, sa Hingoog, sa Dulag, sa Makato, sa Malay, sa Lingayen, Talakad, Isabela City, at sa National Capital Region, kasama na ang Ifugao. So, sa susunod na linggo, lahat yon ay pupuntahan namin para gawin yung mga Thanksgiving 89th anniversary. Ma'am, paano question lang po? Wala po bang mga iba pang kaalyado o kilalang tao na nagpaabot din ng pagbati ngayong anniversary ng OVP? At saka ba't po wala po pumuntang iba? Kaya nga sabi ko, simple lang yung celebration namin. Unang-una dahil 89th anniversary lang ito at mas pinaghahandaan namin ang 90th anniversary sa susunod na taon na plano namin. Imbitahin yung mga nakaraang mga pangalawang Pangulo. At nahati nga talaga kasi yung attention ng opisina dahil marami sa mga kababayan natin ang nasa evacuation centers dahil sa bagyo. So, ginawa namin simple na lang para mas marami yung mga personnel ng Office of the Vice President tumulong sa Disaster Operations Center. Ma'am, ano na lang po paghahanda ng OVP po ngayong may bagyong Pipito? Yes, oo. Kung anong sinabihan ko na yung aming Disaster Operations Center, kung ano man yung naiwan na budget para sa November at December at ready na ipamigay, ibigay na siya sa mga areas na hindi maserve ng national government offices. So unahin muna natin yung DSWD, yung local government units. Tapos kung meron pang mga areas na hindi na naabot or hindi na bigyan, doon kami tutulong para nabibigyan lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan. Ma'am, sorry. Ano yung mga ibibigay natin, ma'am, doon sa mga affected families? Meron kaming relief box, non-food items ito, usually na ginagamit banig, yung mga personal necessities, yung mga ganon. And then meron din kaming food box, laman naman ito ay bigas at iba pang mga items. Okay. Ma'am, yesterday, last Wednesday at the Senate, right after that, dumiretso po kayo sa Congress for the FATCOM. Bakit po bigla kayong napasugo doon, ma'am? Yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si
dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng PADCOM. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumaganyan ka na, iba-iba na yung reaction. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Well, pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So, buong the day before at yung umaga na yon, naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So, medyo pagod ako. Nandun ako kasi, yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, humingi sila ng tulong sa akin na kung anong isabi, pagsabihan. So, did you do that, ma'am? Humingi ng tulong, tas did you approach him to tell him what is supposed to be, ano? Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pa, gising. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na, so ay hindi ko makain. So, nagpaalam ako na i-excuse na lang siya, but ayaw niya, pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Pero ma'am, how was it po? Kasi earlier the Senate said you don't expect a fair trial for their hearing po for the President. Kayo, you were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person, if it's an investigation, you're a witness or an accused. So saksak sinagol na kung sa Bisaya ang nagapanghitabo. Okay. Right. Ma'am, sorry, last na po. Sige pa. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, maybe? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, the best dramatic actor. Sabi niya, after rating from 1 to 10, sabi ko, you're a 12. But you mean it. He was really at 12 now. Oh, yes. Ma'am, bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi naman sa ginagawa niya Right. Ma'am, Nakita. Right. ma'am, I know na of course you were there at the hearing. Of course, nandun din yung kaliban, si former Senator Trillanes. Well, of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal? Pero ma'am, kasi parang niraise yung former na No contest rin, ha? Nirehash niya na mga yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Mang Hanilet, saka isa inyo daw na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, mag-big deal daw po in public, and he will also push you and your brothers, Kong Pulong and Mayor Baste, to resign daw pag totoo daw po yung bank account. Your reaction po, ma'am? Oo. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan, di ba? Noong, was it 2016 na Yes, nilabas? ma'am. Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions. Tinanong ko din yan sa bank.